bunsod ng oversupply ng asukal sa bansa. Nanawagan ng Trade Union Congress of the Philippines at iba pang organisasyon ng solusyon para tugunan ang salik na kinakaharap ng ating mga magsasaka, magtutubo, gayon din ang mga negosyante at manggagawa. Si Faith Santiago, una sa balita, live. Yes, Faith. Tama ka dyan, Zay. Nangangamba ang ilang grupo bunsod ng pag-oversupply ng ani ng asukal sa bansa. Ibig sabihin daw kasi nito ay ang pagbaba naman ng farm gate prices, gayon din ang presyo ng mill gates. Sa amin pong pananaw, no, dalawang bagay ho yan. Yung una-una, yung ating sugar importation ban na hanggang sa December 2026, yan po ay necessary. Ngunit hindi po yan supisyente na yun lang ang gagawin. Pangalawa ho, yung ating export policy naman po, yan po ay kinakailangan din po, pero hindi po rin pa yan sapat. Kung kaya't yung aming panawagan ho ay para ho itong isang package, ito ho isang menu. Yan ang binigyan diin ng Trade Union Congress of the Philippines sa pangungunan ng kanilang tagapagsalita na si Carlos Oñate sa naging panayam ng Balitang Konektodo ng D1 12:06 AM kaninang umaga. Ayon kay Oñate, dapat isaalang-alang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Agriculture ang solusyong inihain ng Confederation of Sugar Producers Association Incorporated na anila'y suportado ng TUCP. Ibinahagi ng grupo ang ilang paraan upang matugunan ang kinakaharap na suliranin ng industriya ng asukal sa bansa. Gaya ng pagsagawa ng Urgent Government Finance Buying Program kung saan mismong pamahalaan na ang bibili ng asukal para maibsan ang pagkalugi ng sugar farmers sa bansa. Pag-classify sa lahat ng imported sugar bilang reserve para mabigyang prioridad ang pagbebenta ng domestic sugars. At ang pagbuo ng isang interagency, multi-sectoral technical working group na tatalakay at tutukoy sa National Sugar Policy para mas mapaigting ang suporta ng bansa sa sariling atin. Hangad din ng TUCP na magkaroon ng mas mahigpit na panuntunan sa importasyon ng asukal, gayon din ang pagbubukas ng limitadong export sa sektor para maiwasan ang oversupply. Mababatid na pangunahing kabuhayan ng daang libong Pilipino ang sugar mills, gaya na lang sa mga lugar ng Negros, Panay at Bukidnon. Kaya naman anumang pagbabago sa polisiya ay agarang may direktang epekto sa lokal na ekonomiya at mga kababayan natin. Lagi naman nating alam na tama yung law of supply and demand. Masyado hong marami yung supply, primarily yung ating imported sugar, kaya ho nagsibagsakan yung presyo ng domestic sugar prices natin. Zay, inaasahan namang gagawin ng public consultation sa Negros Occidental sa nalalapit na January 23 at ito'y hinggil nga sa pagbagsak ng presyo ng mill gate prices at gayon din sa estado ng industriya ng asukal sa ating bansa. Ito'y matapos ihain ni Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez. At yan lang muna dito sa Kamara. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, alauna sa Balita Congress TV.